back mga tinig, ito po muli ang tinig mula silangan. So pag-usapan natin ngayon itong usapin tungkol sa mga simbahan na may isang layunin pagdating ng botohan. Pag-usapan natin ang Iglesia ni Manalo. So, imagine nyo na dito sa Pilipinas ay dumami ang Iglesia ni Manalo. Sila ang dominated o sila yung pinakamaraming miyembro sa buong Pilipinas. Imagine this, tayo ay demokrasyang bansa. Papaano kung sila ang maging pinakamarami? Alam naman natin na kapag sila ay bumoto, lahat ay iisa lang ang iboboto dahil block voting daw na pagkaisahan. So, kung may napili silang kandidato, paano na tayo? Tayo mga Katoliko, paano na ang demokrasya? Ibig sabihin, pag may napili ang Iglesia, wala tayong karapatang pumili pa. Yung mga natitira pa. Dahil, ang boto natin, mawawalang halaga na rin lang. Di ba? Kasi, dominated tayo Mas marami sila. Baka nga, sa natitirang Katoliko, may iboto pa rin yung pinagkaisahan ng Iglesia. O, di ba? Sure win ang panalo ng mapipili ng Iglesia kapag nangyaring madominate ang Pilipinas ng Iglesia ito. At sigurado, pag nangyari yun, kawawa ang mangyayari sa ating mga Katoliko. Sa ngayon nga mas marami pa tayong Katoliko, pero tayo yung nabubuli pa ng mga iglesia na yan. Tayo ay sinisiraan pa ng face to face. Paano pa kung mangyari na sila yung pinakamaraming bilang dito sa Pilipinas? Imagine, baka parang tayo ay nasa sinaunang Roma bago pa lang madominate ng Christianity ang Roma. Magkakaroon ng persecution yan. Dahil ang dodominate nila ang Pilipinas. Baka naman din sa panahon, sa pagkakataon na yung hindi magiging Iglesia ni Manalo ay papatayin. Imagine. Pero, siyempre, ang Panginoon ay Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi niya papayagan na mangyari yan. Dahil ang mga Iglesia ni Manalo ay naniniwala na yung kanilang Kristo ay tao. Samantalang tayo, naniniwala tayo na ang Kristo natin ay Diyos. Sino ang mas nakakangat? Yung pinaniniwalaan nila o pinaniniwalaan natin? Sabi nga ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sinabi din niya, wala pa si Abraham, ako na. So, nag-e-exist na siya before Abraham came. Di ba? Paano naging tao ito? Sabi ng Panginoon din, wala pa ang sanlibutan. Ako na. At sinabi rin niya, nakita kong bumagsak si Lucifer na parang kidlat. Di ba? Wala pa ang mundo nun. Bago pa maghimagsik ang mga anghel ni Lucifer. Di ba? So, itong ating pinaniniwalaang mga Katoliko, ito ang tama. Bagamat hindi tayo sigurado na maliligtas. Bakit? Dahil ang kaligtasan din naman ay nasa ating sariling mga gawang mabuti. Hindi dahil sa tama yung reliyong kinakaaniban mo, sigurado na ang kaligtasan mo. Hindi. Dahil ang kaligtasan ay nasa sa iyong paggawa ng kabutihan sa kapwa at pagrespeto at pagsamba sa Diyos.
Yan lang. 2 utos na lang. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa. Mahalin mo ang iyong kapwa. So sa pagmamahal sa kapwa, pagbibigayan ng mabuting gawa at mabuting pakikitungo. Makinig ang may pandinig. Ito po muli ang tinig mula sa silangan. So, maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta, nag-like, nag-follow sa TikTok, sa FB at dito rin po sa YouTube. Sana po kung totoong ang ating channel ay para sa Diyos, para laguin ito ng Diyos. Maraming salamat.